Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nagsalita na nga si Erwan Husap and this time talagang nag-post na siya ng kanilang mga photos ni Ann Curtis. And of course, may statement na rin talaga siya. Hindi na to yung mga sagot-sagot lang na medyo pa-joke or pa-sarcastic. But this time talagang seryoso na. So, nakalagay nga sa photo na pinost niya sa kanyang Instagram. Actually, it's a joint Instagram post by Erwan Husap and Ann Curtis. Ayan nga, nakita niyo na kumakain sila. So, nakalagay lang doon sa simula ng caption ay mark safe, meaning safe na sa mga chikang pinapalabas ng iba. At eto nga ang kanyang talagang seryosong mensahe. Sabi niya, And and I have never really posted much about each other online. It's just how we are. We don't feel the need to prove anything to anyone, but everyone has to work on being less gullible online. Information can be weaponized. This wasn't a big deal, but imagine it's something that has real world repercussions. Just because something has lots of views doesn't make it real. Take a Facebook detox. Ayan. So, sinasabi nga niya na talaga naman basically or gano'n naman talaga sila. Hindi naman sila sanay talaga na nagpo-post noon. Siyempre may kanya-kanya silang buhay. Kasi naman dito sa atin, kailangan talaga laging may post. Pag aalis ang isa, dapat magpo-post ng kasama ang isa. Hindi ganun ang buhay, di ba? Hindi naman 24/7 kayo talagang, especially magkaiba naman ang kanilang career. Si Ann ay artista at si Erwan naman ay may vlog siya, nag-vlog siya at chef siya, di ba? So, ayun, so may kanya-kanya silang ganap sa buhay. Si Erwan, most of the time, nagpupunta siya sa iba't ibang probinsya. Ganon din naman si Ann, meron siya mga sarili niyang lakad, taping, shooting, etc., etc., fashion, di ba? Which is hindi naman ganon din ang mundo ni Erwan. Siguro, minsan-minsan pwedeng samahan, pero not all the time talaga because meron nga siyang sariling career na inaasikaso. Most of the time, kawali, kaldero ang kanyang, si Erwan ang kanyang kaharap, sandok, at etc., laging ganon. Pero syempre, hindi nga matapos-tapos yung mga eksena like yung wedding ring nga, hinahanapan, etc. So, ayun na. But anyways, ito nga ang reaction ng mga ng mga netizens real. Well, those who even made it are not even fans, they just want clout. Toxic internet culture is making something out of nothing. Indeed. Erwan and is love you bought. Ganyan. Well, thanks God. I'm so happy for both of you. Ito. Erwan, at once have I been swayed by the rumors, and it is sadly understandable how many were gullible fooled, but it was so upsetting how many people reprimanded the both of you. Ayan. Real, well, those toxic internet cultures making something. Yun naman talaga, sobrang toxic ng internet. Talagang, mo, nagugulat nga ako Dito, the more na negative ang ang eksena mo, parang mas tinatangkilik ka, no? Dapat sa social media, hindi na uso yung sobrang positive posting lang. Kailangan talaga meron kang binibira, merong ganitong eksena. Can you imagine kung gaano ka-importante sa panahon ngayon, ang like at comments at share. Nakakaloka yung parang doon na nabubuhay ang tao. Kailangan ng social media post mo, maraming likes, maraming comments, maraming para lang masabing relevant ka, which is hindi naman yun ang buhay. Ka nga sabi nga, dapat na sobrang toxic na at talagang dapat iwas-iwasan na rin. So, siguro naman, can you imagine, ang nananahimik yung mag-asawa, meron silang mga kanya-kanyang ganap sa buhay, pero napilitan si Erwan na maglabas ng ganitong statement para lang patunayan, kasi ang concern naman niya ay yung mga naniniwala. Kasi sa panahon naman talaga ngayon, hindi mo naman masabi na hindi talaga naniniwala agad-agad. Ngayon, pag may nabasa na, especially yung mga marami tayong mga may edad na nag-social media talaga na mabasa lang nila or makita lang nila yung video or comment na ginagawa ng iba. Naniniwala na sila. Kaya talagang mapipilitan ng mga artista na mag-comment. Kaya nga sabi, kahit sabihin hindi big deal, pero nagiging big deal talaga So, ayan. Ayun na nga. So, ayan na nga mga maritas, manahimik at mapanatag na sana mga kalooban nyo. Okay? Ang daming artista na nagko-comment, Forever Erwan. Erwan as in Erwan at Anna Slade. Ayun na. So happy for this, Erwan. I'm relieved. So, di ba, can you imagine yung mga comment na ganyan? Ang dami palang naniniwala na. Yung parang feeling nila, totoo nga yung mga nababasa nila. Love you, Erwan, for showing fake news should not be tolerated. I think there should be laws in our country that
fake news should be punished. Very strong, very in love, very cutesy, very much. Ayun na, so malinaw na hindi naman na walang katotohanan, nagsimula lang yan sa mga paandar na ganyan, nagpo-post sila ng kanyang laka, tapos sinanap na yung singsing, etc. At eto na nga, kailangan na mag-statement to Erwan dahil ang daming tao sa social media na ayaw tumigil. At siguro naman, may picture na sila together na ang saya-saya nila. Titigil na rin siguro, no? Yung mga netizens, yung mga marites, yung mga kung sino-sino pa na pinagsisimula ng mga ganitong kwento. So, nakakaloka yung, kasi nga nagsimula sa blind item. Ewan ko ba, sa panahon ngayon, kailangan talagang dami mong like, comment, and share dapat para maging relevant ka. Ganun na ba talaga ang buhay natin ngayon? Unlike before, no, ang hirap-hirap mo, kumbaga, hindi mo basta-basta mapapaniwalaan, not unless talaga nanggagaling sa mga tao yung mga statement, or dati nga ang reporter lang ang nagkukwento, nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa mga artista, pero dahil nga sa mundo ng social media, lahat talaga pwede nang mag-imbento ng kwento at lahat kaya pwede nang magpalabas ng statement. So yun lang muna for now.